May ipipinta akong sitwasyon na baka pamilyar sa'yo. Nasa bahay ka lang, nag-i-scroll sa Facebook. Nakita mo yung mag-asawa na nakakausap mo dati, parang ang ganda ng buhay nila. O kaya may bagong bagay na gusto mo pero di mo afford. Bigla mong naisip, bakit sila meron, ako wala? Nabore ka, lipat ka sa Instagram. Scroll ka ng scroll, reels dito, reels doon. Tapos, boom! May influencer kang nakita na may sports car at luxury items. Nakaramdam ka ng pagkasabik na magkaroon din noon. Hinahanap mo yung dopamine rush. Hanggang sa mapunta ka na sa online shops. Add to cart dito, add to cart doon. Kino-convince mo ang sarili mo na kailangan mo ang mga yon kahit hindi naman talaga. Maya-maya, ubus na pera mo at paulit-ulit ka sa cycle na yon. So, umpisa lang yung excitement at kapag nakuha mo na, balik ka na naman sa dati. Ito mismo ang sinasabi ng pilosopong si Alan Watts na the backwards law. Habang hinahabol mo ang isang bagay, lalo lang siyang lumalayo. Habang hinahabol mo ang kaligayahan, mas lalong nawawala. Habang hinahabol mo ang pera, mas lalo kang na-stress. Sabi rin ni Mark Manson, hindi ang solusyon ay mag-alala ng sobra. Ang solusyon ay tumigil sa pag-aalala sa maling bagay. Kapag hindi mo na binibigay ang enerhiya mo sa walang kwenta, saka darating ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi ibig sabihin nito na maging pabaya ka. Ang ibig sabihin ay ilagay mo ang focus sa talagang mahalaga. Oras mo, paglago mo, kinabukasan mo. Tanggapin mo kung nasaan ka, imbes na manatili sa mentality na biktima ako. Kasi habang nilalabanan mo ang realidad, lalo ka lang nawawalan ng kakayanan. Kaya tigilan mo na ang pagkumpara, tigilan ang habulan, tigilan ang pagbibigay ng pansin sa mga bagay na hindi nakakatulong. Ilagay mo yung energy sa paggawa ng buhay na deserve mo. Kasi kapag nag-focus ka sa mahalaga, yun mismo ang darating sa'yo.